Tagaktak ang pawis ni Bria habang panay ang kuskus niya sa katawan ng inidoro dito sa banyo ng mansyon ng bago niyang nilipatan. Galing kasi siya sa isang pamilyang nawalan na ngayon ng kayamanan, kaya napilitan siyang maghanap ng bagong amo. Maswerte siya dahil itong among ito ay mayaman at wala nang marami pang sinasabi at nagsimula na agad siya. Yun lamang ay hindi niya kilala ang sinasabi ng mga kasamahan niya sa trabaho na si Senyor. Marahil, isa itong matandang lalaki na magiging amo niya, kaya naman kailangan niya maging pasensyosong tao. Bria, andyan ka ba sa banyong bata ka? Sabi nang wag mo nang pagtangkaing linisin pa yan, dahil matagal nang ganyan ang kulay. Sigaw ng nanay Laura niya na siyang mayordoma sa mansyon. Paano ba naman kasi, ang banyo dito sa headquarters nila ay madumi. Kulay dumi ang inidoro at may pagkausi pa naman si Bria. Ayaw niya na nakakakita ng maliit na dumi. Dahil pakiramdam niya, hindi siya makahinga nang makita ito. Heto siya ngayon at tahimik na kinukuskus ng brush ang inidoro. Sandali po, Nay. Malapit na rin naman ako matapos. Bilisan mo lang dahil mamaya uuwi na ang madam upang maghapunan dito. Kailangan kanya makilala. Sigaw muli ng nanay Laura niya, kaya naman hindi na muling sumagot si Bria at pinagpatuloy ang ginagawa. Siya si Bria. Isa siyang ulila na maagang nagtatrabaho upang mabuhay ang sarili. Ang trabaho niya ay isang kasambahay, subalit may isa siyang sikreto dahil dati siyang taekwondo master. Subalit hindi ito makikita sa mukha niya na isa siyang dalagang magaling sa pakikipaglaban dahil nga din sa ayos at pananamit niya. Mahabang damit at palda, nadaig pa ang damit ng mga panahon ng Kastila. Ang buhok niya na sa sobrang haba at nagmistulang hindi nasusuklay at ang panghuli, ang malaking salamin niya na wala namang grado. Sino nga ba ang magtatangka na ligawan siya dahil na rin sa itsura niya? Sa wakas. Nasabi na lang ni Bria nang matapos na siya sa paglilinis. Mas makinis na ngayon sa kilikili niya ang inidoro na nangingitim kanina. Pinunasan pa niya ang basang noo dahil sa pawis at saka lumabas ng banyo upang makapagbihis ng panibagong damit dahil basa na ang kanyang suot. Paglabas niya ng silid, sumalubong sa kanya mga kasamahan na aligagang kumikilos. Nagtaka pa si Bria. Kaya naman lumapit sa kanya ang isa sa kasamahan. Anong ginagawa mo? Kumilos ka naman. Mapapagalitan ka ng madam. Sinong madam? Ang nobya ni Senyor. Ano sa palagay niyo ang ginagawa niyong dalawa, pangit? Hindi ko kayo binabayaran para lang tumunganga at makipagtsismisan. Isang babae ang nakapostura at konti na lamang ay makikita na ang pribadong parte nito. Dahil sa suot na manipis at maikling damit, makapalang make-up at puno ng alahas ang katawan. Anong tinitingin-tingin mo dyan, pangit? Teka nga, ba't parang ngayon lang kita nakita dito? Bago ka ba? Tanong pa nito at saka inusisa si Bria mula ulo hanggang paa. Bago po ako. Since when? Kahapon po. Tipid na sagot ni Bria sa babae. Bakit walang sinabi sa akin si Nanay Laura tungkol sa bagay na to? Ano sa palagay niya ang ginagawa niya? Siya na ba ang boss dito? Isa lamang siyang katulong. Sigaw pa ng babae, kaya naman ang lahat ng katulong na naroon ay mabilis na yumuko sa matinding takot. Takot na silang mapagbalingan ang galit nito dahil lahat sila ay kilalang babaeng ito bilang pagiging matapobre at masama. Tawagin niyo matandang yan at kakausapin ko. Anunsyo pa nito bago ito tuluyang umalis. Mabilis namang nagsikilos sa mga katulong, kaya nagtataka si Bria kung ba't ganito na lamang ang takot nila sa babae. Bumalik ka na sa trabaho mo, bago ka pa mapagbalingan ng inis ng babaeng yun. Sabi ni Kikay.
Ito ay isa sa mga katulong na nakilala ni Bria nang pumasok siya dito. Maganda ito ngunit maliit. Morena ang balat at napakatapang ng personalidad. Kaya naging magkaibigan sila ni Bria kahit nakahapon pa lang sila nagkakilala. Kahit may pag-aalala sa mga mata ni Bria, minabuti na lamang niya na bumalik sa kanyang trabaho. Hindi na nagtanong pa tungkol sa babae dahil wala naman siyang pakialam dito. Ang tanging trabaho lamang niya ay maglinis ng mansyon. Alam mo ba? Kundi lang talaga nobya ni Senyor yan, matagal ko nang nilagyan ng lason yung pagkain yan eh. Bulong ni Kikay kay Bria na tahimik na nagbabalat ng sibuyas. Ganun ba talaga siya? Mata pobre at parang pag-aari ang lahat? Oo, palibhasa kasi hinahayaan lamang siya ni Senyor na gawin ang gusto niya. Paano si Nanay Laura? Hindi ba niya pinapagalitan? Takang tanong ni Bria dahil mas nakatatanda ito. Natural lamang na may karapatan itong baguhin ang pag-uugali ng babae. Walang magagawa si Nanay Laura dahil katulong din lang naman siya dito. Sana nga at umuwi na si Senyor nang mabawasan ang kayabangan ng babaeng yan. Inis pang sabi ni Kikay. Hindi ba nagagalit ang Senyor kapag nakakapanakit siya? Hindi ba natural lamang na disiplinahin ang nobya niya, total nakakatanda talaga siya? Inosenteng tanong pa ni Bria sa kaibigan. Hindi, hinahayaan lamang niya ang bruhang yun na gawin ang gusto niya. Kahit minsan nakakairita na talaga siya. Umabot na nga kami sa puntong muntik ko nang masabunutan ng babaeng yan. Mabuti na lang at hindi ako pinaalis ni Senyor. Saad pa ni Kikay? Kaya naman, mas lalong naging interesado si Bria sa babae. Masyado na kasi siyang santo kung aaminin niya na hindi siya nakikipag-away. Pero gusto niya ang ganitong amo. Gusto niyang pinuputol ang mga sungay ng mga masasamang tao. Hoy, alam ko yung nasa isip mo ha. Baka naman ang iniisip mo dyan ay labanan yung bruha na yun. Wag na, dahil wala ka namang magagawa. Dahil pinanganak na talaga siya na madumi ang budhi. Wala naman ako sinabi ah. Ang sakin lang, hindi dapat sila nagpapaapi. Dahil kahit amo pa siya, may karapatan pa rin silang lumaban kapag kailangan. Yan ang hindi nila magagawa dahil malaki talaga ang pasahod ni Senyor at kayang bumuhay ng pamilya. Hindi talaga sila lalaban kahit anong sabihin mo sa kanila. Saad pa ni Kikay kaya naman hindi na talaga nagsalita si Bria at tinuloy na lang ang pagbabalat ng sibuyas. Curiosity ang nararamdaman ni Bria habang iniisip kung paano ba niya malalabanan ng babae. Kung dapat niya bang kausapin ng Senyor upang ipaalam ang ugali nito dahil nakakaawa talaga ang lagay ng mga katulong sa mansyon. Masakit ang buong katawan ni Bria nang matapos ang trabaho nila pero hindi man umuwi ang sinasabi nilang Senyor, kaya naman labis ang pagwawala ng babae at halos basagin ang mga pinggan at baso dahil sa galit. Sa huli, sila nga ang pinagbuntunan ng inis nito. Bria, pagkatapos mo dyan, tumungo ka sa likod ng bahay para ayusin ang mga sinampay. Tapos, matulog ka na. Paalala ni Nanay Laura. Tumango naman siya bilang sagot. Nagpunta na siya sa likod ng bahay upang ayusin ang sinampay. Natulala pa si Bria sa ganda ng buwan, lalo na ang mga bituin. Isa din ito sa dahilan kung bakit dito niya napili, dahil na rin sa ganda ng mansyon. Mahalaga para kay Bria ang lugar na pagtatrabahuhan dahil hindi siya mahilig maglalabas ng bahay. Sa kanyang pagliligpit ng sinampay, napansin niya ang isang anino patungo sa kanyang likuran. Sa bilis ng reflexes ni Bria, sinangga niya ang atake ng hindi kilalang lalaki sa likuran niya. Isang gwapong lalaki ang nasa likuran niya ngayon. Nakangisi habang salo ang pisngi na nasuntok niya. What the hell? You're actually good. Puri pa nito bago idinura ang dugo na galing sa bibig. Sino ka? Anong ginagawa mo dito? Sigaw pa ni Bria dahil ramdam niya
na hindi ordinaryong lalaki ang nasa harapan. Ako ang dapat na nagtatanong sa'yo kung anong ginagawa mo dito. Ikaw ang basta na lang sumugod, di ba? Bakit hindi ikaw ang sumagot sa tanong ko kung anong ginagawa mo dito? Tagwa ang lugar na to kaya sino ka at anong gagawin mo dito? Chill, hindi ako masamang tao, alright? Nagdududa si Bria sa sinasabi ng lalaki na nasa harapan. Sa pananamit pa lang nito, alam niya na galing ito sa marangyang pamilya. Don't look at me like that. Dahil hindi ako gagawa ng masama. Mukha ba akong gagawa ng masama sa itsura na to? Kumindat pa ang lalaki kaya naman napataas ang kilay ni Bria. Kung di ka gagawa ng gulo, anong ginagawa mo dito? At saka bakit mo ba ako inatake? Nothing. I'm just interested when I saw you. Dahil doon, kamunti ka na ako atakihin sa puso, kaya umayos ka ah. Inirapan pa ni Bria ang lalaki bago pinagpatuloy ang pagkuha sa mga sinampay. What's your name? Bago ka ba dito? Hindi ba halata? Hindi nga kita kilala eh. Pero ang sagot sa tanong mo, ako si Bria. Katulong ako dito. Really? Hindi ko alam na may bagong katulong pala dito. May laman ang sinabi ng binata, pero hindi iyon pinansin ni Bria. Kanina lang ako dito so first day ko ngayon. Nandito lang ako para kunin to mga damit ng bruha na yon. Bruha? Yung bruha na nobya ni senyor. Kilala mo si senyor? Tanong na naman nitong muli, kaya naman napatingin si Bria sa lalaki. Bakit ka ba tanong ng tanong ha? Hindi ko kilala matandang yon. Kanina nga lang ako dito at di siya umuwi kaya hindi ko kilala. Matanda? Amused na amused pa ang mga mata nito. Oo, senior kasi ang tawag kaya baka matanda na. Uugod-ugod ganun. Isa pa, hindi na ako magtataka. Uso kasi ang MMM. Mas lalong kuminang ang mga mata ng lalaking nasa harapan ni Bria. Ano ang MMM? Di matanda na madaling mamatay. Hindi napigilan ng binata na tumawa ng malakas. Nangasim pa ang mukha ni Bria dahil nainis siya sa pagtawa nito. Wala naman kasing nakakatawa sa sinabi niya. Iyon ang tawag sa mga matatandang mayaman na kinakabitan ng ibang babae. So, you're not into old guys? Mukha ba akong kinulang sa pagmamahal ng lolo? Of course not. Respeto sa matanda at kung pera lang naman na usapan meron ako. Pagyayabang pa ni Bria na mas lalong kinatuwa ng lalaki. Teka nga, sino ka ba? Hindi ka mukhang naligaw dito. Mukha kang mayaman. Anong pangalan mo? Trey. Ngumiti pa ito ng sobrang lapad kaya naman halos masilaw si Bria sa mapuputi nitong ngipin. Trey? As in yung lagayan ng pagkain? Tumigil sa pagtawa ang binata at seryosong tumingin sa kanya. What? Si Bria naman ngayon ang tumawa ng malakas. Gwapo ang lalaki pero nakakatawa ito para sa kanya. Though hindi naman mahilig si Bria sa mga gwapo, subalit may kakaiba sa lalaking nasa harapan. Why are you laughing, woman? Wala naman, natatawa ako kasi masaya ako. Pinipilosopo mo ko Nito, kaya naman mamatay-matay sa tawa si Bria. Hanggang sa makarinig sila ng iilang yapak. Lumabas sa pintuan si Nanay Laura. Bria, ba't ka tawa ng tawa dyan? Sino bang kausap mo at hating gabi na? Ito pang binata, Nay. Tinuro pa ni Bria ang lalaki. Senyor? Nanlalaki ang mga mata ni Nanay Laura habang nakatingin sa lalaki. Mas lalong naguluhan si Bria. Dahil gulat ang matanda, subalit na nahimik bigla. Magkakilala po ba kayo? Kilala mo ba siya, Nay? Siya si Trey. Ang totoo ay hindi. Bilisan mo na dyan, pumasok ka na sa loob dahil marami pang gagawin bukas. Mabilis namang umalis ang ginang na ipinagtaka ni Bria. Nakakapagtaka at parang nagmamadali si Nanay Laura. Really? Baka naman may gagawin pa siya. Saad naman ni Trey. Sa tingin mo? Pero tapos na mga gawain namin Saka isa pa,
Si Bruja lang ang nagpapahirap ng buhay namin dito. Really? Oo nga. Naawa nga ako at ang sama ng ugali niya sa mga kasambahay. Kung pag-initan niya kami, kala mo hindi kami marunong lumaban. Anong gusto mong gawin sa kanya kung sakali? Ako? Wala naman ako magagawa. Nobya siya ng boss ko dito. Saka for sure, mahal niya yun. Kaya wala kaming laban. Hindi mo malalaman kung di mo susubukan. Ang alin? Sabihin mo sa akin kung anong gusto mong gawin sa kanya. Well, gusto ko na sana siyang mawala dito. Kawawa si senyor dahil ang sama na ugali ng babaeng yun. Idagdag pa na kawawa mga kasambahay na inaalipusta niya. Noted. Parang wala lang itong sabi. Kala mo naman may gagawa ka. Pero mauna na pala ako Tapos na din kasi itong ginagawa ko. Muwi ka na rin at magpahinga dahil gabi na. Tumalikod na si Bria, subalit muli siyang pinigilan ng lalaki. Bakit? May kailangan ka pa ba? When can I see you again? Ha? Ano ibig mong sabihin? Kailan kita makikita ulit? Abat ewan ko. Bakit kailangan ba? Alam mo naman na nagtatrabaho ako at wala akong oras para makipagdaldalan. Mas lalo lamang lumapad ang ngiti ng lalaki sa kanya. Kaya naman nakaramdam na matinding kaba si Bria. Fine. Pwede mo naman akong bisitahin kung gusto mo makausap, Trey. Promise? Kapag kailangan ko ng kausap? Oo, basta wag lang pag may trabaho ako. Dahil matatanggalan ako ng trabaho dito. Saad naman ni Bria. Alright, see you. Makahulog ang sabi ng binata sa kanya bago ito naglakad paalis. Nakaramdam ng kakaiba si Bria at medyo takot, subalit hinayaan na lamang niya ito. Hindi na pinansin dahil mukha naman itong mabait at mapagkakatiwalaan. Kinabukasan, nagulat ang lahat maski si Bria nang umiiyak ang babae, dala ang mga gamit nito. Balita ni Bria ay pinalayas ito ng senyor. Nagbida pa ang lahat dahil nawalan ng sakit ng ulo, kaya naman ang kaligayahan ni Kikay ay abot hanggang Pluto. Ito na ang pinakamasayang araw sa buhay ko, ang hindi makita ang bruhang yan. Ang sarap gumising sa umaga ng ganito. Ani Kikay. Boses mo, Kikay. At baka may makarinig pa sa'yo dyan. Sita naman ng isa pang kasamahan nila. Che, wala akong pakialam. Dahil totoo naman na magiging masarap na ang tulog natin simula ngayon. Wala nang maninigaw sa atin tuwing umaga, wala nang mag-uutos, lalo na wala nang makakasira ng araw na pagmumukha niya. Saad pa ni Kikay na napahagikik na lamang sa kanila. Si Bria naman ay tahimik lamang at nag-iisip dahil bakit pakiramdam niya ay may mali. Paano nangyari na bigla na lamang pinalayas ang babae kung wala naman itong masamang ginagawa? Oy, Bria, bakit tulala ka ata dyan? Hindi ka ba masaya na wala na ang bruha sa mansyon? Ha? Wala naman akong pakialam sa kanya, Kikay. Hindi ko naman siya iniisip dito at saka kaya ko naman siyang sapakin. Kaya nga magkaibigan tayo Napakaangas mo talaga. Nawala lamang ang atensyon nila na magsalita si Nanay Laura. Pinabalik na sila nito sa mga trabaho nila, kaya naman iwinaksi na lamang niya ang isipin sa nangyari. Hindi naman mahalaga ang babae at isa pa, itatanong na lamang niya mamaya kay Trey kung bakit biglang natupad ang hiling niya. Malalim na ang gabi nang maisipan ni Bria ang lumabas ng mansyon upang silipin si Trey kung nagtungo ba ito. Suot ang kanyang lumang bestidang pantulog. Binaybay niya ang tahimik na hallway palabas ng mansyon. Dumiretso siya sa likuran dahil dito niya nakilala ang binata. Ang akala ko hindi ka nalalabas. Salubong sa kanya agad nito na may dala pang mamahaling kape. Pumunta ka talaga dito? Pero bakit? Hindi mo ba alam na 12:00 na ng gabi? Wala ka bang trabaho sa umaga? Mahalaga pa ba yun? Gusto lang kita makita. Makita ako? Para saan? Kagabi lang tayo nagkakilala at feeling close ka na.
Natatawa pang sabi ni Bria, saka naupo sa tabi ng lalaki. Inabutan pa siya nito ng kape na iniinom. Hindi pinahalata ni Bria na natutuwa siya sa kape dahil yun ang unang beses na nakatikim siya. Napakamahal kasi ng kape na yun at maaari naman siya magtimpla na lang ng 3-in-1 coffee. Kamusta naman ang araw? May nagpapastress pa ba sa'yo? Wala na. May pinagtataka lamang ako dahil si Bruja pinalayas ni Senyor. Isang magandang balita sa lahat ngunit nakakapagtaka para sa akin. Aniya, bakit naman? Dahil bakit biglaan ang pag-alis ng babaeng yon? Dahil alam naman natin na nobya siya ni Senyor at ang palayasin siya ng biglaan? Nakakapagtaka yun Sumimsim pa ng kape si Bria habang nagkukwento sa kanyang bagong kaibigan o ewan ba niya kung kaibigan ba talagang maituturing? Malay mo, dahil napagtanto niya na tama ang sinabi mo. O baka naman may nakapagsumbong na. Saka, sigurado ba kayo na nobya siya? Baka fling lang. Fling? Ano ba yun? Nobya mo pero hindi kayo. Puro landian lang. Ang makapal na kilay ni Bria na nangunot na lamang bigla. Parang gano'n na nga. Hinahayaan mo siya sa mga gusto niya pero hindi mo naman nobya. Ang pangit naman yata nun. Dahil bakit mo pa siya hinayaan na makapasok sa buhay mo kung gano'n din pala ang relasyon niyo? Hasik ni Bria matapos maubos ang kape. That's life. Gano'n ang buhay ngayon, Bria. Pues ako, hindi ako papayag sa gano'n dahil alam kong mahalaga ako at ayaw ko magsayang ng panahon dahil lamang sa ganung bagay. Then, anong gusto mo sa isang lalaki? Hindi na lamang pinansin ni Bria nang alisin ng binata ang takas na buhok sa kanyang muka. Walang mali siya ito sa kanya dahil sanay naman siya sa tuwing hinahawi ang buhok niya. Bakit mo naman tinatanong ang gusto ko sa isang lalaki? Wala naman ako interes sa kanila, kaya hindi na siguro yan mahalaga. Just answer my questions, can you? Bakit ba kasi Ano bang mapapala ko? At ano mapapala mo kung malaman mo ang tipo ko sa lalaki? Hahanapan mo ba ako ng nobyo? Sinasabi ko sa'yo, wala nga akong oras dyan. Sarili ko nga hindi ko kayang buhayin, mandadamay pa ba ako? Maktol pa ni Bria. What do you mean? Hindi naman ikaw ang bubuhay sa kanya kung sakali. Talaga ba? Ganun sa amin Babae ang bumubuhay at dakilang batugan lamang sila sa bahay. Nagpapalaki ng tiyan, ganun. Not every guy like that. May mga lalaki pa rin na gagawin silang prinsesa o baka nga reyna pa. Ba't ang dami mong alam Matanong nga kita, Trey, wala ka bang nobya? What do you think? Taas-baba pa ang kilay nito at tila nanunuya. Malamang curious ako kaya nagtatanong ako. Mukha kasi ang gaan ng buhay mo at wala kang inaalala. Muling bumalik ang tingin ni Bria sa maliwanag na buwan. Bigla na lamang pumasok sa isipan niya kung makakakilala pa kaya siya ng lalaking mamahalin siya. Pero sa edad niya ito, mukhang malabo na. Lalo na at hindi naman siya ang tipo ng mga ito. Well, to answer your question, I don't have. Bakit? Dahil hindi ko pa nakikilala ang babaeng magtuturo sa akin kung paano magmahal ng totoo. Hindi mo ba alam kung paano magmahal ng sobra? Gusto mo ba turuan kita? Maski siya ay nagulat sa kanyang sinabi. Biro lang, masyado ka namang seryoso. Aniya pa, upang mawala ang alinlangan kahit papano. What if I said yes? Papayag ka ba? Binibiro lang kita, Trey. Huwag ka nga mag-feeling dyan. Pero papasok na pala ako may mga trabaho pa kasi ako bukas. Umuwi ka na rin sa kabagpahinga. Umiwas na si Bria sa lalaki dahil natatakot siya at kung saan pa mapunta ang usapan nila. Lalo na at nagwawala ngayon ang puso niya sa sobrang kaba. Paano ba naman kasi hindi niya akalain na masasabi niya ito sa binatang ngayon niya lamang nakilala. But saad pa nito kaya muli siyang lumingon. I want to accept your offer. Can you teach me how to love? Seryoso nitong sabi kaya naman tuluyan na siyang pumasok sa loob ng mansyon. Tanga ng dibdib niya,
at namumulang pisngi sa sobrang kaba. Ngayon lamang siya kinabahan ng ganito sa lalaki. Nakakapagtaka lang at bakit sa lalaki pang ngayon lamang niya nakilala. Iwinaksi na lamang ni Bria ang isip upang mawala ang mga bagay na naiisip niya. Hindi mapigtas ang malawak ng ngiti ni Bria. Simula nang mas lalo lamang sila nagkakaigihan ni Trey. Madalas na ang pagkikita nila tuwing gabi at minsan nga lumalabas na rin sila upang mamasyal sa tabing dagat. Inaamin ni Bria na nahulog na ang loob niya sa lalaki. Iniibig niya na ito. Hoy, ba't para baliw ka dyan na pangitingit? Akala mo, timang ka dyan. Ba't parang may nangyayari sa buhay mo na hindi ko alam? Pagkilatis pa sa kanya ni Kikay. Masama ba maging masaya? Saka palagi naman ako masaya. Hindi ganyan kasaya ngayon. Para kang ano Tinitigan pa siya nito mula ulo hanggang paa. Ano? In love? Iba ang pagiging blooming mo ngayon. Umamin ka nga sa akin. In love ka no? Kilala ko ba? Taga dito ba? Ano bang sinasabi mo dyan? Blooming naman talaga ako lagi Hoy, di ka blooming. Kapal nga ng eye bags mo palagi nun. Tas mukha kang hindi naliligo. Saka tignan mo nga yung pananamit mo. Dati, lagpas bukong-buko ngayon ang tuhod na lang Tinuro pa ni Kikay ang mga nagbago kay Bria. Simula kasi nun, natuto na siyang baguhin ang sarili kahit konti lamang. Gusto niyang maging komportable ang itsura kapag kaharap si Trey. Gusto ko lang ng bagong look, okay? Sawa na din kasi ako masabihan ng manang o kung ano-ano pa. Ngayon pa? Mukha ka nga miyembro ng kulto Prangka pa nitong sabi na mas lalong nagpalabis sa kanya. Pero huminto sila sa pagdadaldala nang lapitan sila ni Nanay Laura. Seryoso ang mukha nito at tila galit, lalo na nang tumabi siya kay Bria. Bria, pwede ba kitang makausap? Po, para saan po? Basta sumama ka na lang at may pag-uusapan tayo. Wala nang nagawa si Bria kundi ang sumunod sa matanda. Dinala siya nito sa kanilang headquarters. Hindi na ako magpapatumpik-tumpik pa. Nakikita kita lagi na lumalabas ng 12:00 at umuwi na madaling araw. Namutla si Bria dahil alam pala nito. Sorry po, hindi ko na po uulitin, Nay. Hindi ako against sa paglabas mo ng gabi. Ang iniisip ko lang kung kilala mo ba ang lalaking kinikita mo tuwing gabi. Po, siya po si Trey. Siya po yung bago kong kaibigan na nakilala dito. Kaibigan, hindi yun ang nakikita ko sa mga mata mo. Hindi kita pinapakialaman. Pero wag mo sanang ibigay ang buong puso mo dyan. Hindi mo siya kilala at baka masaktan ka lang. Nangunot ang kilay ni Bria dahil sa sinabi ng ginang. Ramdam kasi niya na may kakaiba sa sinabi nito. Tila ba may babala sa mga salitang binigkas. Nay, ano po ibig mong sabihin? Pwede ko po bang malaman? Lumayo ka na sa lalaking yun habang maaga pa. Sarili mo lang ang pinapahamak mo. Ako na ang nagsasabi sa'yo, hindi kayo maaari. At kung interesado man siya sa'yo, baka ngayon lang. Balang araw, huhupa din yun at masasaktan ka. Hindi nagustuhan ni Bria ang sinabi ng matanda. Dahil pinangungunahan nito ang panahon. Nay, salamat po sa pag-aalala pero desisyon ko po to. Hindi ko po maaaring gawin ang gusto mo dahil lamang sa pag-aalala mo. Mahal ko na po si Trey Bahala na po kung ano mangyayari sa akin pero hindi ko po magagawa ang gusto mo. Bria, hindi mo alam ang mundong pinapasok mo. Hindi mo kilala ang lalaking yan. At saka ano bang alam mo sa pamilyang to? 1 buwan ka pa lang dito. Pasensya na po, Nay, pero hindi ko po talaga magagawa ang gusto mo. Wala nang nagawa pa ang ginang, kundi hayaan na lamang si Bria sa kanyang gusto. Nag-aalala lamang siya dahil ang binatang kinikita nito ay hindi ordinaryong lalaki. Lalo na hindi kilala ng babae ang gulong pinapasok nito. Ang lalaking kinikita nito ay si Trey Del Gracia, ang senyor nila at isang notorious mafia boss na kinatatakutan ng lahat ng tao. Ang kinakatakot ni Laura
ay madamay ang isang inosenteng babae sa isang lalaking may madilim na nakaraan. Hindi mawalang malaking pagkakangiti sa labi ni Trey habang nilalaro ang anak ng kapatid. Narito siya ngayon sa bahay ng kanyang kakambal na si Troy. Hindi muna niya naisipang makauwi sa mansyon dahil masyadong tambak ng trabaho. Ano namang ginagawa mo dito? Hindi ba may mansyon ka? Bakit hindi ka doon magkalat ng kamalasan? Hasik ng kakambal niyang si Troy. Masama bang bisitahin ng kakambal ko? Tigilan mo ako, Trey. Hindi mo ako dinalaw na mabaril ako eh. Sabihin mo na lang kung anong kailangan mo na makaalis ka na. Mas lalo lamang lumaki ang pagkakangisi ni Trey dahil kilalang kilala talaga siya ng kakambal. Umayos siya ng upo at inilabas ang cellphone. Ipinakita ang larawan ni Bria na kinuhanan niya ng minsan na magtabi sila sa iisang kama. Oo, kasintahan niya na si Bria, mag-iisang buwan na. Seryoso siya sa babae, kaya naman nais niya itong kunin upang dalhin sa Maynila. Hindi na kasi ligtas ang mansyon niya. At may isa pa siyang problema. Hindi pa rin alam ni Bria kung sino nga ba talaga siya. Anong meron sa babaeng yan? Gusto kong bantayan mo siya habang wala ako. May gagawin akong mission sa Germany at magtatagal ako ng 1 buwan doon. Gusto ko sana ikaw munang bahala sa kanya. Anong meron? Ba't hindi sa mga tauhan mo? Sa asawa at anak ko, binubuhos ang pasensya ko. Idadagdag ko pa ba yan? Bantayan mo lamang ang mansyon ko dahil doon siya nagtatrabaho. Huwag kang magpapakita. Gusto kong bantayan mo lang siya. Gagawin kong 1 linggo ang 1 buwan kong misyon. Isipin mo, nabayad ko ito sa pagligtas ko sa asawa mo. Fine. Kung ano man ang mangyari sa kanya, hindi nasakop ng kakayahan ko. At hindi ko na yun problema. Anang kanyang kakambal. Saan mo ba nakilala ang babaeng yan? Nag-iba na ang taste mo sa babae ngayon? Hindi ba ayaw mo sa mga manang? Takang tanong ni Troy na pinagsawalang bahala lamang niya. Noong una, wala naman talagang plano si Trey na panindigan na babae. Napansin lamang niya na magaling ito makipaglaban at kakaiba sa ibang babaeng nakilala niya. Subalit habang tumatagal, nagugustuhan niya na ito hanggang sa umabot na sa puntong hindi niya ito pakakawalan kahit anong mangyari. Kung wala ka nang sasabihin, pwede ka nang umalis dahil marami pa akong gagawin. Sa paglabas ni Trey sa mansyon na kakambal niya, bigla na lamang siya nilapitan ng pamilyar na babae. Nangunot pa ang kilay niya nang makilala ito. Anong ginagawa mo dito? Hindi ba sabi ko naman sa'yo na huwag ka magpapakita sa akin? Babe, bakit mo ba ginagawa sa akin to? Ano bang kasalanan ko at nagawa mo akong hiwalayan? Hiwalayan? Hindi naman naging tayo. Lalo na ikaw lamang ang kusang tumira sa pamamahay ko. Pero dapat lamang hindi ba? Nobya mo ko. Dapat nga hindi mo ginagawa sa akin ang lahat ng to. Are you crazy? Oo, mababaliw ako kapag hindi mo ako binalikan. I love you. I miss you. Alam mo na, ako lang babaeng nararapat sa'yo, hindi ba? Lumayo si Trey dahil sa kabaliwan ng babae. Hindi niya alam kung paano ito nakarating dito. Pero kailangan niya makalayo sa babaeng to. Bitawan mo ko. Dahil kahit anong sabihin mo, hindi na kita gustong makita at makasama pa. Ang lahat ng nangyari sa atin nun, dahil lang yun sa kagustuhan natin at saka binayaran kita. Hindi ito nagustuhan ng babae. Pakiramdam niya ay isa lamang siyang bayarang babae. Hindi siya makakapayag na basta lamang siya itapon. Ang marangyang buhay noon, ang matagal niyang pinapangarap. Hindi niya alam kung bakit. Pinalayas na lamang siya nito bigla. Tumigil ka na dahil may nobya na ako at ayokong isipin niya na nakikipag-usap ako sa isang basura. What? Ano bang sinasabi mo dyan? Nobya? Nagpapatawa ka ba? No. Sa tingin mo ba pumapayag ako na palitan mo na lang ako basta-basta? Sa tingin mo ba kailangan ko pa ng katulad mo sa buhay ko? Hindi ko kailangan ng approval mo. Hindi ako papayag. I don't care. Sino ang babae mo, ha? Sino? Ang babae na yun?
Ang pangit na katulong na yun, hindi ba? Huminto sa paglalakad si Trey dahil sa sinabi ng babae. So tama ako. Ang babaeng sinasabi mo ay ang katulong na pangit na yun, hindi ba? Don't you dare. Wala kang karapatan na sabihan siyang pangit. Kung mas pangit ka at ang ugali mo. Naiinis na sabi ni Trey. So tama nga ako. Ang babaeng yun ang dahilan kung bakit mo ako pinalayas, hindi ba? It's none of your business. Maglalakad na sana muli si Trey nang muling magsalita ang babae. Sa tingin mo ba, matatanggap ka niya kapag nalaman niya kung sino ka talaga, Trey? Sa tingin ko kasi hindi. Alam mo sa sarili mo, hindi ba? Na wala nang tatanggap sa'yo bukod sa akin. Really? Oo. Dahil ako lamang ang dapat tumanggap sa'yo. Kilala kita at tinanggap kita. Minahal kita nang base sa kung ano ka. Minahal mo ko dahil sa pera, hindi ba? Sa tingin mo, tanga ako para hindi yun malaman? Bakit ka ba nagiging ganito? Kasi hindi mo mararanasan ang buhay na naranasan mo na noon? Hindi ba? Paano kung sabihin ko sa'yo ang lahat ng ginagawa mo sa mansyon ko? Ano? Ang pagnanakaw sa kumpanya ko dahil ginagamit mo ang salitang girlfriend ko kahit hindi naman talaga yung totoo. Mas lalong namutla ang babae at nangatal ang mga kamay niya. Wala akong alam sa mga sinasabi mo. Talaga ba? Gusto mong alamin natin ngayon sa pamamagitan ng pag-iimbestiga sa bank account mo? Ngayon sabihin mo sa akin kung ano ka. Gold digger ka? Hindi na nakapagsalita ang babae at yumuko na lamang. Umalis na rin si Trey at pumasok sa loob ng sasakyan nang hindi binabalingan pa ng tingin ng babae. Nagtataka si Bria kung bakit 2 linggo nang hindi bumibisita sa kanya ang nobyo. Hindi rin ito sumasagot sa mga tawag niya na talaga namang pinagtaka niya ng sobra. Nakaramdam siya ng matinding pag-aalala dahil baka napano na ang binata. Kaya naman nagpasya siya. Nagpasya siyang puntahan ito sa address na binigay niya noon sa kanya. Saan ka pupunta, Bria? Off mo ngayon, di ba? Ako din. Sama ako kung saan ka pupunta. Ani Kikay nang makita siya. May pupuntahan na ako sandali. Saan? Basta. Nakakaramdam siya ng inis dahil ayaw niya na makulit ngayon. Lalo nang ayaw niya na may kasama. Lihim kasi ang relasyon nila ni Trey. Kaya naman hindi niya maaaring isama si Kikay. Isa din yun sa dahilan kung bakit palagi na lang masama ang loob niya. Dahil nagtataka siya kung bakit hindi siya magawang ipakilala nito. Naiintindihan naman niya. Pero bakit kailangan pa isikreto ang relasyon nila? Hindi siya isip bata. Pero kumikitid kasi ang pag-iisip niya ngayon na sumasama ang loob niya. Pasensya na pero hindi talaga kita maisasama kasi naman kailangan kong kitain ang kaibigan ko. Pagsisinungaling niya kay Kikay. Sinong kaibigan? May kaibigan ka? Bakit hindi ko alam? Hindi ka nga halos lumalabas ng bahay eh. Gumuhit ang matinding pagtataka sa mga mata ni Kikay pero binaliwala iyon ni Bria. O siya, kung ayaw mo ako isama, hindi ko na ipipilit pa. Pagsuko nito, kaya naman hindi na lang kumibo si Bria at umalis na lamang. Walang kibong umalis si Bria at sumakay ng tricycle upang puntahan ng lalaki. Inabot din siya ng 3 oras sa biyahe bago niya natunton kung nasaan ba ito. Subalit laglag ang balikat niya dahil wala ang binata dito. Matagal na daw itong hindi umuwi sa kanila. Sa paglalakad ni Bria sa parke, napansin niya ang isang batang lalaki na naglalaro. Pamilyar ito, kaya naman hindi siya nagdalawang isip na lapitan nito. Ang bawat hakbang ni Bria ay nagbibigay ng takot sa kanya. Lalo na nang makita niya ang kabuuan ng mukha nito. Natutop niya ang sariling bibig habang patuloy na pumapatak ang mga luha niya. Why are you crying po? Tanong na idosenteng bata. Ang bata na kamukhang kamukha ni Trey. Niloko niya ako? Yan ang mabilis na lumabas sa bibig ni Bria. Hupo, huwag ka na pong umiyak.
Sabi ni Mama kapag big girl daw dapat di na umiiyak. Kilala mo ba si Trey? Mukha siyang tanga kung itatanong niya ito sa bata. Ang batang lalaki naman ay nangunot ang kilay. Naalala niya kung paano din mangunot ang kilay ni Trey sa tuwing may hindi ito maintindihan. Trey? My papa po is named Trey. Do you know where he is po? Lalo pang nangislap ang mga mata nito. Dito na tuluyang nanlambot si Bria nang makumpirma ang lahat, lalo na nang marinig niya ang boses na yun. Dali-dali siyang nagtago sa likuran ng puno habang nakasilip. Parang pinagbagsakan ng langit at lupa ang mundo ni Bria nang makita si Trey kasama ang magandang babae. Humalik pa ito sa babae at kinarga ang bata. Ito ang dahilan kung bakit lihim ang kanilang relasyon, dahil may pamilya na pala ito. Niloko siya ng lalaki. Ang lahat ng pinagsamahan nila ay wala lamang dito. Kahit masakit kay Bria, sinundan niya pa rin ito hanggang sa sasakyan. Pinasundan niya ito sa mga tricycle. Sa bawat paglapit nila sa mansyon, ay ang malakas na kutob niya. Lalo na nang makarating siya sa mansyon at sinalubong ni Nanay Laura ang lalaki. Mas lalo lamang nagunaw ang mundo niya nang tawagin nila siyang Senyor. Mabuti naman at nakabisita ka. Wala nang sinayang na panahon si Bria kundi dumaan sa likuran ng mansyon habang umiiyak. Naabutan pa siya ni Kikay na nag-aal sa balutan. Bria, ano nangyari? Ba't ka umiiyak? Saka anong ginagawa mo? Bakit mo nilalagay dyan sa bag mo yung mga damit mo? Aalis na ako sa punyetang pamamahay na to. Ha? Bakit? Huminahon ka kaya muna bago ka magdesisyon ng ganyan. Umalis ka naman ng maayos. Ba't ganyan ka nung bumalik ka? Alam mo ba? Ang alin? Na si Trey ang senyor natin dito at may pamilya na siya? Nagtataka man si Kikay ay hindi siya kumibo. Hindi niya kasi alam kung saan nagagaling ang galit nito. Ano? Ba't di ka magsalita? Alam mo ba? Priya, hindi ko maintindihan kung anong kinagagalit mo. Pero may pamilya naman talaga si senyor. May asawa ito at anak at nagmamahalan silang dalawa. Kung ano man ang kinagagalit mo, pwede mo naman sabihin sa akin eh. Kung ganun, bakit niya ako pinaasa? Naakala mo mahal niya ako. Hindi ko maintindihan. Kaya pala sinisikreto yan tungkol sa relasyon namin dahil may pamilya na pala siya. Sabihin mo kasi sa akin na nangyayari sa'yo para naman matulungan kita. Anong kinalaman mo sa pamilya ni senyor? Wala naman siyang kinalaman, di ba? Sino ba kasi ang nobyo mo at nagkakaganyan ka? Aalis na ako sa pesting lugar na to. Aalis na ako. Hindi na naawat pa ni Kikay ang kaibigan at umalis na ito. Huli na nang matawagan ni Kikay si Nanay Laura. Dahil tuluyan na nakaalis si Bria sa mansyon at walang nakakaalam kung saan nga ba ito nagtungo. Samantala tinawagan ni Troy ang kakambal dahil sa malaking problemang nangyari, pero hindi ito sumasagot sa tawag niya. Inutusan na rin ni Troy ang mga tauhan niya na hanapin ang babae ng kambal. Boss, hindi na po namin naabutan ng babae. Mukhang nakalayo na talaga ito. Ano pong gagawin natin? Kung kailangan niyong suyuri ng buong bansa, gawin niyo. Malilintikan tayo kay Trey kapag nalaman niyang umalis ang babae niya dahil lang sa isang simpleng misunderstanding. Ani Troy. Napahilamos pa siya ng muka dahil sa labis na kaba na nararamdaman. Dahil kahit hindi pa niya alam ang dahilan ng babae, alam niya na nakita sila ng pamilya niya at iniisip nito na niloloko lamang siya ni Trey. Isa itong malaking gulo, lalo na't ito ang unang babaeng sineryoso ng kambal. 3 linggo ang inabot ni Trey upang matapos ang misyon niya. Matagal man pero alam niya na magiging ligtas si Bria kung nais niya itong maging asawa. Sa loob ng 3 linggo hindi niya ito nakausap kaya naman kailangan niyang makabawi. Pagdampot ni Trey sa cellphone niya, 10 missed calls galing kay Bria. Pero napawi ang ngiti niya nang mabasa ang mensahe ng kakambal na gumulo sa sistema niya.
2 linggo na rin na nakakalipas simula nang umuwi si Bria sa probinsya kung saan siya lumaki. Malayo ito sa Maynila, kaya naman mawawalan na siya ng koneksyon sa mga tao sa syudad. Hindi pa rin mapawi ang sakit na nararamdaman dahil sa nalaman. Hindi rin siya natutuwa na nagdadalang tao siya ngayon. Umiiyak ka na naman? Hanggang kailan ka ba magiging ganyan? Hindi mo ba alam na masama sa iyo ang ma-stress? Ani Dino, ang lalaking pinsan ni Bria. Hindi ko lang kasi matanggap, Dino. Bakit sa lahat ng babae sa mundo ako pa? Pinakinggan mo man lang ba ang paliwanag niya sa'yo? Baka naman kasi hindi mo pinakinggan at pinaniwalaan mo lang ang mga mata mo. Kailangan pa ba? Nakita ng 2 mata ko. Narinig ko ang lahat. Tapos gusto mo pakinggan ko pa rin siya? Ang sakin lang, kung baka pwede mo munang alamin ang lahat. Yan lang naman na nakita mo o narinig, hindi ang buong kwento. Paliwanag ni Dino subalit hindi na talaga ito pinapansin ni Bria. Nilamon na talaga siya ng matinding galit para sa lalaki. Ayaw niya itong makita kahit na anong mangyari. Papalakihin niya ang anak ng nag-iisa. Paano ang bata sa sinapupunan mo? Alam mo kailangan niya ng ama. Hindi na mahalaga dahil kaya kong alagaan ang anak ko kahit wala siya. Ayaw ko na rin siyang guluhin. Lalo na ayaw kong makasira ng pamilya. Puno ng sakit na sabi ni Bria sa pinsan. Niyakap na lamang ni Dino si Bria upang mabawasan ang bigat na nararamdaman nito. Rerespetuhin niya ang desisyon nito at narito lamang siya upang tulungan ng pinsan. Samantala, kauuwi lamang ni Trey sa Pilipinas nang halos sirain niya ang buong mansyon dahil sa tindi ng kanyang galit. Takot na takot ang mga katulong at gulat sila dahil hindi nila alam na ang kaibigan nila na si Bria, ang nobya pala ng amo. Iho, kumalma ka at pwede mo naman tong ayusin ng tahimik. Walang nakakaalam kung saan nagtungo si Bria, pero mukhang dahil ito sa kakambal mo. E di sana binantayan nyo at di nyo hinayaan na makaalis? Sir, buong tapang na sabi ni Kikay. Tumingin sa kanya ang boss na halos patayin na siya ng mga matang yon. Siguraduhin mo may kwenta ang sasabihin mo. Dahil kung wala, hindi ako mangingimi na patayin ka. Alam ko kung bakit umalis si Bria. Ako ang huling nakausap niya. Hindi ko lang siya napigilan dahil natin sa matinding galit niya. Niloko lang daw siya. Kaya daw po pala siya tinatago dahil may pamilya na ito. Noong una, hindi ko maintindihan pero kung titingnan, dahil nga ito sa kakambal mo na inakala niyang ikaw. Punyeta! Yan lang ang nais sa tinig ng binata bago umalis. Hindi mapaglagyan ng galit ni Trey dahil hindi talaga nila mahanap ang babae. Wala ito sa mga lugar na maaari nitong puntahan. Isang malaking kasalanan na umalis si Trey nang hindi nililinaw ang lahat sa babae. Wala siya dapat sisisihin kundi ang sarili niya. Wala nang iba. Nahanap mo na ang babae mo? Tanong ni Cole nang maabutan si Trey papasok ng silid. Maski ang iba niyang kapatid ay nag-aalala din sa kanya. Hindi, wala nakakaalam kung nasan siya, kaya hindi mahanap. E di pahalughog mo ang buong Pilipinas. Paano sa probinsya? Yun lang alam ko maaaring taguan ng babae mo. Sabi ni Brett. Sana nga, pero wala talaga eh. Hindi talaga siya mahanap kahit anong gawin ko. Mabuti pa at hayaan mo na lamang siya. Lilipas din ang galit niyan at kusang babalik sa'yo. Sana nga. Mahinang bulong ni Trey, saka na ito tuluyang pumasok sa loob ng silid. Bumagsak ang katawan niya sa lapag dahil ngayon lamang siya napagod ng ganito. Nasaan ka? Bakit hindi mo ako hinintay upang makapagpaliwanag sa'yo? Mahinang bulong ni Trey, umaasa na sana nasa mabuting kalagayan ng babae. 5 taon ang nakalipas at naging payapa ang pamumuhay ni Bria bilang isang commander sa isang maliit na bayan. Nagkaroon siya ng plano na ipagpatuloy ang buhay alang-alang sa anak na
Kanyang pinanganak pagkalipas ng ilang buwan. "Commander, pinapatawag ka ni General." Sumunod naman siya at pumasok sa loob ng opisina nito. As usual, ang matandang lalaki na walang ginawa kundi kumain ng donut at utos lang ng utos. "Commander, mabuti naman at kinita mo ko. Ilang araw na kitang gustong makausap. Masyadong problemado ka yata kaya naging mailap ka. Huwag mo nang patagalin at sabihin mo sa akin kung ano bang kailangan mo." Malamig na sabi ni Bria dito. "Gusto ko magtungo ka sa Maynila upang maging kapalit ng pumanaw na commander doon." "Ba't ako? Bakit hindi si Olive? Alam ko na mas magaling siya sa akin." Ayaw talaga niyang pumunta ng Maynila dahil hindi maganda ang mga nakaraan niya doon. "Alam natin ikaw ang magaling dito. Ikaw lamang ang nakakatapos ng misyon mo na walang kapalpakan. Kaya kahit anong sabihin mo, ikaw ang pupunta doon upang ikaw maging kapalit." Matigas nitong sabi, kaya naman walang nagawa si Bria kundi ang manahimik na lamang. Sinalubong pa siya ni Olive. "Anong sabi ni boss? Ililipat ba ako sa Manila?" "Hindi. Ang gusto niya ako ipadala doon bilang kapalit." "Hindi na ako magtataka. Sadyang magaling ka naman talaga. E di gawin mo tong oportunidad at tanggapin yan. Huwag kang makontento sa napakaliit na sahod, lalo na't may anak ka. Tahimik na ang buhay ko dito. Hindi mo naman maibibigay ang pangangailangan ng anak mo, so anong purpose?" Natauhan si Bria dahil totoo ang sinabi nito. Napakaliit ng sahod niya at hindi sapat upang buhayin ang anak, lalo na at nag-aaral ito sa pribadong paaralan. Pag-isipan mo, kung ano man ang nangyari noon, wala na yun. 5 taon ang nakakalipas. Huling sabi ni Olive bago siya iniwan. Maagang umuwi si Bria sa bahay upang makapag-impake. Oo, tinanggap niya ang gusto ng boss niya. At tama si Olive, tapos na ang nakaraan at hindi na dapat siya matakot. "Mama, bakit po ang aga mo?" Tanong pa ng anak niya na 4 na taong gulang na naglalaro ng plastik at pinggan. Maya-maya, kumuha na rin ito ng ulam. May ulam at kanin na rin sa mesa, kaya lumambot ang puso ni Bria nang makita kung gaano kabait ang anak niya at kasipag sa edad nito. Naintindihan siya ng anak niya dahil hindi talaga niya kaya makapagluto pa sa gabi. Siya ang inaalagaan ng anak at hindi siya ang nag-aalaga dito. "Kanino galing ang isda, anak?" "Kay Nanay Beng po, Mama. Binigyan niya kapalit ng paglilinis ko sa kulungan ng aso nila. Saka po binigyan niya ako 100 pesos para may baon ako bukas." Anito na mas lalong nagpalala sa konsensyang nararamdaman ni Bria. "Anak, hindi mo na dapat ginawa yun. Alam mo naman na dapat nakafocus ka lang sa pag-aaral, hindi ba?" "Mama, gusto ko po kayo tulungan." "Anak, kapag wala kang baon, kumuha ka lang sa tukador." "Pero ipon po natin yun, Mama, para mahanap natin si Papa." "Anak, ito ang isa sa dahilan kung bakit ayaw niyang bumalik sa Maynila. Pinaniwala kasi niya ang anak na kaya hindi sila mabisita ng ama dahil wala itong sapat na pera." "Mama, baka po pag nakita na natin si Papa hindi ka na po mag-work ng marami. Baka po matulungan niya din ako sa pag-aaral." Pinagsandok pa siya ng anak. Hindi na napigilan ni Bria ang maluha dahil sa sinabi nito. Hindi niya alam kung ano bang dapat niyang gawin. "Anak, luluwas na tayo bukas. Pupunta tayo ng Maynila dahil doon na ako magtatrabaho." Kumisla pa ang mga mata ng bata. Kaya naman hindi na napigilan ni Bria ang lumuha habang tumatawa. Ito na siguro ang tamang panahon upang hindi na iwasan pa ang nakaraan. Sa muling pagtapak ni Bria sa Manila, ibang-iba na ito sa huling kita niya. Marami na nga nagbago at isa na siya doon. "Anak, gusto mo pa mag-SM tayo? Kasi ngayon lang off ni Mama." "Talaga po? Pwede po tayo pumunta ng Toy Kingdom?" "Oo naman.
Yay! Hindi mabaklas ang ngiti sa labi ni Bria habang pinapanood ang anak kung paano tumingin-tingin ng mga laruan. Subalit hindi ito nagpapabili ng kung ano-ano. Dahil alam niya kung ano ang gusto nito. Sa kanya naramdaman ang pag-vibrate ng cellphone sa bulsa. Sandali niyang iniwan ng anak upang sagutin ito. Kailangan niyang sagutin ito dahil ito ang apartment na lilipatan nila. Sinulyapan pa niya ng isang beses ang anak bago siya naglakad paalis upang kausapin ito. Ayusin niyo ang trabaho niyo kung ayaw niyong tanggalan ko kayo ng trabaho. Ani Trey sa sekretarya. Hawak niya ngayon ang napakalaking dollhouse para sa inaanak niya. Nang biglang makabungguan niya ang isang bata. Punyeta! Oh? Bakit po kayo nagmumura? Mangiyak-ngiyak pa ang batang lalaki. I'm sorry, hindi ko sinasadya na matamaan ka. Natulala si Trey nang makita ang batang lalaki sa harapan niya. Nabitawan pa niya ang dollhouse ng inaanak. Ikaw po ang papa ko? Isang tanong na nagpaluhod kay Trey. Hindi siya makapaniwala na makakakita siya ng batang kamukhang kamukha niya. Mula sa mga mata, ilong, maski ang mga labi nito. Ikaw po ang papa ko, hindi ba? Sabi ni Mama, Trey po ang pangalan ng papa ko. Kayo po ang papa ko? Masiglang sabi ng batang lalaki. Mabilis na yumakap si Trey sa bata. Hindi siya makapaniwala na nasa harapan na niya ang anak. Isang buwan ang nakaraan nang malaman ni Trey kung nasan si Bria. Nakita kasi niyang masayang babae, kaya hindi na siya nanggugulo. Pero dahil tadhana na ang naglapit sa kanila, hindi na siya aatras. Muli niyang babawiin ang mag-ina niya. Nasaan ang mami mo? Nasa labas po, may kausap sa cellphone. Gusto mo bang makasama muna si Papa? Kain tayo? Hayaan mo muna ang mama mo. Opo, gusto ko. Sumunod naman sa kanya ang tauhan at sumenyas na padaanin sila upang maiuwi niya ang bata. Ito ang gagamitin niya upang makausap ang babae. Kailangan na nilang harapin ang lahat ng problema na hindi nabigyan ng sagot. Sa kabilang banda ay si Bria na kanina pa hinahanap ang anak. Wala na ito sa Toy Kingdom. Nagsimula na siyang kabahan dahil nawawala na ang anak niya. Sir, may nakita ba kayong bata dito? Gwapo yung bata tas maganda yung mata. Maputi din at may katangkaran. Opo ma'am. May nakita nga kaming bata na gwapo. Pero kasama na po ng asawa mo, ma'am. Asawa ko? Opo. Ang gwapo nga po. At kamukha pa ng anak mo. Ang swerte mo, ma'am. Hindi siya nagkakamali na ang lalaking kumuha ng anak niya ay si Trey. Nagmamadali siyang lumabas ng mall at saka pumara ng sasakyan. Kailangan niyang mabawi ang anak niya sa lalong madaling panahon. Ayaw niya masaktan ng anak lalo na't may sarili ng pamilya ang ama nito. Panay ang hitit ng sigarilyo ni Trey habang hinihintay na makaharap ang dalagang 5 taon siyang tinaguan. Sir, nasa labas na po si Madam. Papasukin niyo. Galit na galit ang mukha ni Bria nang makapasok sa hotel room kung nasan si Trey. Walang pinagbago ang itsura nito maliban sa tattoo sa leeg na may nakasulat sa wikang Japanese. Nasaan ang anak ko, Trey? Nakikita ka? Hindi ako nagtungo dito para lang makipagaguhan sa'yo. Gusto kong kunin ang anak ko dahil 1 linggo na siyang nasa'yo. Anak mo? Anak mo lang? Ngumisi pa si Trey na nakakaloko. Sinuri niya ng tingin ng dalagang nasa harapan. Mas lalo itong gumanda at ang kinainit ng ulo ni Trey ay ang sexy nitong damit sa suot na uniforme ng pulis. So you're now a commander, ha? Mahalaga pa ba yan? Pwede bang ibalik mo na sa akin ang anak ko? Kailangan ko na makita ang anak ko. Ibalik mo na siya sa akin. Paano kung ayoko? Magagawa ka ba? Nanlaki naman ang mga mata ni Bria sa sinabi ng lalaki.
Hindi ganito ang inaasahan niyang mangyari. Bakit mo ba ito ginagawa? Hindi ka ba masaya sa pamilya mo? Kaya pati anak ko kukunin mo rin? Sa tingin mo kukunin ko lang ang bata? Kasama ka, Bria. Tumayo na si Trey at saka lumapit sa babae. Umatras naman ito ng konti at saka umiwas ng tingin. Huwag mo na sanang bilugin ang ulo ko, Trey. Masaya ka na sa pamilya mo. Huwag mo na sanang lokohin ang asawa mo. At maawa ka sa mga anak mo. Anak? Asawa? Hindi pa kita asawa. Itigil mo na ang kalokohang to, pwede? Ibalik mo na sa akin ang anak ko para matapos ang punyetang diskusyon na to. Hinanap ni Bria ang anak sa paligid pero hindi niya ito mahanap. Saan mo dinala ang anak ko, Trey? Trey naman! Hanggang kailan mo ba ako sasaktan na? Ilang beses pa? Hindi napigilan ni Bria na umagos ang luha niya habang nakatingin sa lalaki. Ni minsan hindi kita niloko. Sadyang hindi ka lang nagtanong at nag-imbestiga. Ako pa ngayon? Kaya pala hindi mo magawa na ipaalam sa akin na ikaw pala ay senyor. Mukha akong tanga, Trey. Tas ginawa mo pa akong kabit? Hindi kita ginawang kabit. Pero kasalanan ko na hindi ko pinaalam kung sino nga ba ako. Pero trust me, hindi kita niloko. Tama na. Lumayo si Bria sa lalaki habang umiiyak. Bumalik lamang ang lahat ng sakit nang maalala niya noon. Bakit kasi hindi mo ako hinintay? Eh di sana nalaman mo ang totoo. It doesn't matter. Tapos na. Sa nakaraan na lang yan. Ibalik mo na lang ang anak ko para matapos na to. No. Trey, anak ko yan. Kinuha mo na nga lahat sa akin, tas pati anak ko pa. Hindi ka ba naawa sa akin? Naawa ka sa akin? Na 5 taon ako nangulila sa'yo? Ikaw ba naawa sa akin, Bria? May pamilya ka na, may anak at asawa ka na. Wala akong asawa at anak. Hindi ako nakita mo. So ang sinasabi mo, bulag ako? Na namamali ako? Bakit panay-dinay ka sa panluloko mo? Natigil sila sa pagsisigawan nang lumabas ang pamilyar na babae sa silid. Namutla naman si Bria at pakiramdam niya ay sinaksak siya na makailang ulit. Hanggang kailan ba kayo mag-aaway? Para kayo mga bata. Ikaw naman kasi, Trey. Ba't di mo ipaliwanag na maayos sa kanya na may kakambal ka? Asawa ko ang kakambal mo. At hindi ikaw. Ikaw na babae. Matuto kang makinig. Anong sinabi niya? Ang kakambal ko ang nakita mo. Si Troy. Sa kanya kita pinabantayan dahil may gagawin ako mahalagang bagay. Kailangan kong tapusin ang kalaban ko na mananakit sa'yo. Hindi ko alam ang sinasabi mo. It's okay. Hindi naman ako naghahangad ng mga bagay. Ang akin lang, ngayon nalaman mo na ang totoo. Ang anak ko, nasan siya? Saan siya ngayon? Hindi makatingin ng diretso si Bria sa binata dahil hindi niya alam ang sasabihin niya. Are we okay? Trey! I know it's been 5 years, pero ni minsan hindi ka nawala sa isip ko. Can we start all over again? Pero ngayon ang kasama na natin ang anak natin, please? Please, Bria? Lumuhod na si Trey sa harapan ng babae. Tanging luha lamang ang pumatak sa mga mata nila. Ang tagal ng panahon na nasayang dahil lamang sa hindi pagkakaintindihan. Ang tagal, tipong nasayang ang mga taon nila dahil sa lungkot at galit. Trey, sorry. It's okay. I'm sorry too. Oo, aayusin natin ang lahat. Pero sa pagkakataong ito, wala sanang magtatago ng mga bagay na makakasakit sa atin. Nagkaroon ng buhay ang mga mata ni Trey dahil sa sinabi ni Bria. Subalit, napawi din agad nang may sumabog bigla kaya napaluhod sila. Ano nangyayari sa labas? Tanong pa ni Trey sa mga tauhan niyang sugatan ng nakapasok. Pinasok tayo, boss. Ang anak natin, nasan siya? Shh! Nasa ligtas siyang lugar at wala kang dapat ipag-alala. Ang kailangan mong isipin kung paano ka makakalabas dito. Inilabas ni Trey ang 2 baril at kinasayon. Muling may sumabog kaya napayuko sila ulit. Binigay din niya ang baril sa babae. Hold it, dumaan ka sa fire exit. Sila na ang magdadala sa iyo sa anak natin.
Paano ka? Okay lang ako. May kailangan lang ako tapusin. Hindi, Trey. Magkasama natin tong haharapin. Nangako ka, di ba? Kailangan ka ng anak natin. Hindi. Please, I will be okay. Hinalikan pa ni Trey ang babae sa labi. Trey, please, kaya ko naman eh. Sasamahan kitang talunin sila. Go! Puntahan mo ang anak natin. Trey, please. Go. Trey. Muling sumabog at ngayon mga bala naman ang patungo sa kanila. Wala nang nagawa si Bria kundi sundin ang sinabi ng lalaki. Dumaan siya sa fire exit upang makalabas ng building. Tandang-tanda pa niya ang malungkot na ngiti ng lalaki. Nasaan si Trey? Biglang salubong ng kamukha ni Trey. Nasa loob siya. Buisit. Sumunod ito. Subalit nagulat ang lahat nang biglang sumabog ang building. Sa hotel room kung saan siya galing. Namutla at nandilim ang paningin ni Bria nang makita ang sunog doon. Binanggit pa niya ang pangalan ng asawa bago siya nawala ng malay. Bumagsak ang katawan ni Bria sa malamig na lupa. Mabuti na lang at naroon ang asawa ni Troy kaya mabilis itong naidala sa ospital. Pero hinawi lamang siya ng lalaki. Ako na. Puno ng pait na sabi ni Trey bago binuhat ang asawa pasakay ng sasakyan. Hindi alintana ang mga sugat na natamo sa pagsabog na siyang may gawa. Nagising si Bria dahil sa malamig na hangin at ang malambing na tawag sa kanya ng bata. Pinilit niyang buksan ang mga mata niya at nakita niya ang anak. Daddy, kising na po si Mama. Sigaw pa nito at tumakbo patungo sa kanyang ama. Masakit ang ulo ni Bria at wala siyang maalala kung paano siya napunta sa ospital. Napabalikwa siya ng bangon nang maalala ang malakas na pagsabog. Trey? Naluha si Bria nang makita sa harapan niya si Trey na buo, ngunit may benda ang ulo at kamay nito. Akala ko... Shh! Iiwan ko ba kayo? Ngayong nakasama ko na kayo? Hindi ko hahayaan na mangyari yon. Hindi na ulit. Natakot talaga siya ng sobra nang malaman niyang sumabog ang silid kung nasan to. Ang akala niya, hindi na niya makikita pa ang binata. Ngayon napatunayan ni Bria na hindi pala niya kayang mawala ang lalaki. Tahan na, kagigising mo lang. At kailangan mo pa magpahinga. Bumalik ka na sa pagtulog at ipagluluto ko lang ang anak natin na hapunan. Ngayon lamang napansin ni Bria ang isang silid na para siyang nasa maliit na kondo. May swero din siya sa kamay at kumpleto ang gamit na narito. Hinalikan pa siya sa labi bago ito umalis. Noong una ay ayaw pa ni Bria, pero nakikita niya naman sa kusina, kaya hinayaan niya na lang to. Halika na dito. Tawag ni Trey sa anak niya. Masaya ka ba ngayon? Itinago ni Mama ang tungkol kay Papa? Bakit naman po ako magagalit? Hindi ko pa maintindihan ngayon pero alam ko po, may dahilan ka kung ba't mo nagawa yun. Mas lalong lumuha ang mga mata ni Bria nang marinig yun sa anak. Labis talaga ang pasasalamat niya sa Diyos dahil biniyayaan siya ng ganito kabuting anak. Promise hindi ka galit kay Mama? I'm sorry anak. Hindi po ako galit Mama kasi alam ko naman po may dahilan. Salamat anak, dahil simula ngayon hindi na tayo magkakahiwalay tatlo. Magkakasama na tayo at hindi ka na muling lalaki na hindi kasama ang papa mo. Ani Bria sa anak na puno ng saya at galak. Hapon na nang magpasya silang umuwi dahil maayos na ang lagay ni Bria. Hindi siya nagtanong kung saan dadalhin ni Trey pero alam niyang sa lugar na ligtas. Sa bukana pa lang ng gate, sumalubong na kay Bria ang dating kaibigan na si Kikay. Bruhak ha? Ang sama mo dahil umalis ka nang hindi nagsasabi sa akin? Iyak nito sa dibdib ni Bria. Sa harapan ni Bria, narito ang mga nakasama niya sa mansyon noon. Narito ang lahat at lahat sila ay may galak sa mga mata habang nakatingin kay Bria. Welcome back, Iha. Mangiyak-ngiyak na sabi ni Nanay Laura sa kanya. Nakangiti namang pumaling sa kanya si Trey at tumango.
Wala nang sinayang na oras si Bria at mabilis na nagtungo sa naging pamilya niya sa maikling panahon. 1 taon ang nakalipas simula na magpakasal si Bria at Ray. Nagsama sila bilang isang pamilya at ang masasabi niya hindi pala ganoon kadali ang lahat. Nagkaroon ng pag-grow, ng sabay, kasama ang kanilang anak. May mga away din na mabilis namang naayos at ang pagiging di perpektong magulang sa mga anak nila. Ang laki na ng tiyan ko. Panigurado hindi na talaga ako makakapagtrabaho. Nakangusong sabi ni Bria sa kahinimas ang napakalaking tiyan. Hindi ka na dapat magtrabaho dahil malaki na ang baby natin. Dito ka na lang sa bahay at kainin ang lahat ng gusto mo. Kung gusto mo mag-shopping ka na din. Ang boring naman. Ayoko mag-shopping. Tsaka nandito na rin sa bahay lahat ng kailangan ko. Ayaw mo bumili ng mga damit? Damit mo? Bags? Jewelries? As if naman na mahilig ako sa ganyan. Hindi nga ako nagsusuot ng alahas kundi itong wedding ring lang natin eh. Baby, alam mo naman na bawal sa'yo nagpapagod, di ba? Kapag malaki na ang baby natin, pwede ka na bumalik sa pagtatrabaho. At kailan naman yun? Bria, huwag ka na makulit, okay? Para sa baby natin yan, kaya huwag ka nang makulit. Lumabas na lamang si Bria sa opisina ng asawa nang nakalabi. Dahil sumasama na naman ang loob niya. Ganito kasi siya ngayon dahil buntis siya at sobrang sensitive. Bahagyang sama lang ng loob ay nasasaktan siya. Pero nagulat siya nang sumalubong sa kanya ang lapag na puno ng petals. Sa ibaba ng hagdanan doon ang anak niya na may dalang napakalaking bulaklak. Mama, happy birthday po! Bumaba ng hagdan si Bria at saka inabot ang bulaklak at hinalikan sa pisngi ang anak. Nawala naman sa isipan niya na kaarawan pala niya ngayon. Anong pakuluto, nak? Sabi po kasi ni Daddy. Tinuro pa niya ang asawa na nakatayo ngayon sa tuktok ng hagdan. Nakasuot ng tux at may tanga na bouquet ng bulaklak. Happy birthday sa pinakamagandang buntis sa balat ng lupa. Anong kalokohan to? Ba't nandito kayong lahat? Tanong niya nang makita ang mga kaibigan niya, katulong pati na rin ang kapatid ni Trey. Hindi niyo ba alam na sobra naman kayo? Alam mo naman na wala na ako mahihiling pa, di ba? Ikaw lang, saka ang mga anak natin. Ang lahat ng ito, hindi mahalaga sa akin. Basta kayo ang kasama ko. I know, but you deserve this. You deserve the world, baby. Kulang ito para masabi ko na nararapat ako sa'yo. Thank you. Mahal kita. Nagpalakpakan ng lahat. Dahil sa sayang nararamdaman nila para sa dalawa. Naghiyawan pa ang lahat dahil sa pagbibiro ni Kikay habang lumuluha. Kaya natawa na lamang sila dahil sa kalokohan ng babae. The end. At dyan nagtatapos ang ating kwentong pinamagatang The Mafia Boss and His Maid, written by Lady Precious. Dearest friends and avid listeners, don't forget to like our videos and subscribe to our channel for more wonderful stories. Mula sa aming main channel, Randall Tagalog Love Stories, and for our second channel, Miss R Stories, lubos po naming pinasasalamatan ang inyong suporta at pagtangkilik sa aming mga likang istorya. Ingat po kayong lahat and have a good day everyone. Paalam!